Hello Taurus, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Taurus? Happiness. Ito ay maaaring magmula sa loving na relasyon, secure na trabaho, at saka sa mga bagay na hinahangad or gusto mo. Grieving. Ang walang hangganang pagmamahal ay mananatili habang buhay. New beginnings. Ang ibig sabihin ay magkakaroon ng bagong simula or bagong chapter na mangyayari sa buhay mo, na magbibigay sa iyo ng magandang oportunidad. Alamin natin kung bakit ipinakita itong tatlong mystical cards. Pero unahin muna nating alamin itong happiness. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Bakit ipinakita itong tatlong mystical cards para sa mga Taurus? 10 of Wands, 10 of Swords at 5 of Swords. Happiness ang dapat mong piliin sa sitwasyon na to. Kasi, ang ilan sa inyo, base sa tatlong cards na ito, mahihirapan ka ng ipilit yung sitwasyon na gusto mong merong happy ending. Pero tingin ko ang ilan sa inyo, ikaw din yung pipili ng magkaroon ng closure itong sitwasyon na ito. Kasi ang ilan sa inyo nagkakaroon ng seryosong alitan. Meron ding abuse, stress, at saka wala na rin kayong communication ng person na ito. Dalawang cards na para sa ending. At merong bagong simula para sa iyo. Ang ilan sa inyo sa career, kailangan balansehin mo yung oras mo sa pagtatrabaho at saka sa panahon mo sa sarili. Kasi naaapektuhan na yung mental health mo at saka yung mood mo. Ang ilan naman sa inyo ay nawalan ka ng trabaho dahil na rin sa economic issues. At saka ang ilan sa inyo nawalan ka ng trabaho, dalawang cards yung nagsasabi na merong person na may galit, inggit, o kaya dahil sa nagkakaroon ng pagtatalo, nagkaroon ng maling chismis sa iyo. Ang ilan sa inyo, sinasadya mo talaga na mag-focus sa trabaho. Kasi ito yung paraan mo para makalimot ka sa mga traumang nangyari sa nakaraan. Para sa mga single, yung nangyari sa nakaraan, lesson yun na dapat mong matutunan at huwag kalimutan. Makipagrelasyon ka pa rin pero kailangan ng pag-iingat. Yung tiwala inaani. Itong grieving naman ang hanapin natin. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na naghihilahan pababa kasi hindi na talaga kayo magkasundo. Ang ilan sa inyo meron pang ibang karelasyon yung person mo. Kaya, ang ilan sa inyo tingin mo mas lalong malabo na magkasundo kayo. At saka base na rin sa mga cards para sa mga nasa relationship, hindi mo deserve na magstay sa unhappy, abusive na relasyon. At ang advice ng cards ay piliin mo yung battle na dapat ipinaglalaban at hindi. At saka mas maigi na mas bigyang pansin mo na lang yung sarili mo at saka health. The Justice in Reverse, 3 of Swords at the Wheel. Kahit hanggang dito sa mga cards na to ay nagpapatuloy yung pagtatalo niya ng person mo.
magkahiwalay man kayo or magkasama. Kasi para sa iyo, ganito kasakit yung nangyari sa buhay mo or sa relasyon nyo na hindi agad-agad matatanggap. Ang ikinakalungkot ng ilan sa inyo ay hindi mo pa rin nakukuha yung hustisya. Lalo na't ang ilan sa inyo nakikita mo na parang mas sinuswerte pa yung taong mali. Pero hindi palaging ganon. Alam ni God yung ginagawa niya. Iikot na yung gulong ng buhay mo. Ikaw naman ngayon yung nasa itaas. Sa financial, 2 cards na yung nagsasabi na dapat pinagpaplanuhan mo yung mga ginagastos mo. Kaya naaapektuhan yung financial na meron ka dahil na rin sa problemang nangyayari sa iyo. Pero ito na yung time para ibalik sa dati na pagiging madiskarte mo. Kahit nandyan or wala yung person mo. Sa relationship, halimbawa housewife ka, huwag mong itigil yung mundo mo sa ganun lang. Iba na yung panahon ngayon. Kailangan pareho kayo ng person mo na gumagawa ng paraan. At saka guys, yung panahon ngayon, ibang-iba na kesa sa dati. Marami ng taong hindi sumusunod sa tradisyon at nakakalimot sa Diyos. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kulang na sa communication. Kumbaga, nagkakalayo kayo ng loob ng person mo. Kaya ito yung kailangan nyong ayusin. Itong new beginning naman ang alamin natin. Ang ilan naman na nasa relationship kahit na marami kayong pinagdaraanan ng person mo ay nananatili pa rin na matibay ang relasyon. Kasi ipinaglalaban nyo pareho yung isa't isa at saka magkakaroon kayo ng long-term na relasyon. At sa mga single naman, nakatatlong cards ka na malaking epekto talaga yung nangyari sa nakaraan, sa present mo. Kasi ang ilan sa inyo nagkaroon ng cheating or abandonment na issue. Kaya ang ilang single hindi nagtatagal ang relasyon or hindi nakikipagrelasyon. The Hierophant, Knight of Pentacles at Knight of Wands. Ang ilan sa inyo ay sa ibang bagay mo ifo-focus yung attention mo. Halimbawa, magiging religyoso ka, magfo-focus sa career or mag-aaral. Ito yung time na yung panahon mo ay hindi masasayang kasi mas nag-focus ka sa mga positibo na para magkaroon ng improvement yung bawat araw mo. Kailangan ng patience kasi unti-unti yung progress mo. Pero, ang ending, magiging happy ka naman sa resulta. At this time, ay poprotektahan mo na yung sinimulan mo at saka yung sarili mo. Sa health, ang ilan sa inyo ay okay naman kasi napapangalagaan mo yung physical na pangangatawan mo. At para naman sa ilan, kung nagkaroon ka ng health problem, ay meron namang good news na darating sa iyo patungkol sa health mo. Para sa mga nasa relationship, mas makakabuti na mas malalim yung connection nyo ng person mo. Yung magkaroon kayo ng happy memories together. Ang ilang Taurus, ang connection nyo ng person mo, ang sentro ay Diyos. Kaya ipagpapatuloy nyo ito. At saka pareho kayo ng person mo na naniniwala na kayong dalawa ang itinadhana. Sa mga single, may potential person na palaging nakatingin sa iyo at sobrang interesado. Itong person na ito ay seryoso at saka irerespeto ka. Confident itong person na ito pero pag sasabihin yung totoong feelings niya, dun siya mahina, hindi niya madaling masabi. Itong bottom of the deck na Page of Cups, ang ibig sabihin ay magkakaroon ng new beginning, transformation, at saka kung ano man yung nangyari sa past ay makakalimutan mo na. At ito yung magdadala sa iyo sa bagong healthy na relasyon. Magiging open na kasi ang ilan sa inyo para sa love na deserve mo. 7 of Wands. Ito naman yung bagong ikaw.
Kasi marami ng new beginnings na ipinapakita ang cards mo. At saka nakadalawang cards ka na poprotektahan mo yung sarili mo sa mga maling sitwasyon. Kasi confident ka na sa mga decisions mo at yung tagumpay na gusto mong makamit. Itong Six of Wands naman, nakatatlong cards ka na confident ka na sa sarili mo. At saka magkakaroon ng katuparan yung mga pinapangarap mo sa future. Yan ay dahil sa pagsusumikap mo at saka yung pagiging positibo sa buhay. Hindi ka na katulad dati na mahina kasi pinatatag ka ng iba't ibang experience at ng panahon. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 3. Your guides are with you, offering love and wisdom. 2. You have no idea the size of blessing that is coming your way for being so consistent. It is literally your time to receive it. Type 2 if you need this. 3. Encouragement.